Iran, hindi na makapagsweldo sa kanyang mga sundalo. At kung hindi na sila makapagsweldo sa kanyang mismong sundalo, paano na lang ang mga galamay nito na tinatawag na Hezbollah, Hamas at Houthis? Pasikip ng pasikip ang mundong ginagalawan ng Iran, samantalang ang Syria paangat ng paangat. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, ay baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Kung hindi, ay ayos lang. Sana isubscribe mo ang napakaliit na channel na ito. Malaking tulong yan para sa aming mga content creators. At samahan mo na rin ng like ang videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay August 26, 2026 at nagbabaga na naman at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Pag-uusapan natin ngayon ang United States of America, Iran at ang Syria. Hindi maikakaila na isa sa mga pinakaimportanting bagay sa isang bansa ay ang depensa. At kapag depensa ang pinag-uusapan, saklaw nito ang mga sundalo. Importante ito sapagkat sila ang nagsisilbing protektor sa mga pag-aari ng isang bansa. Protektor din sila mismo ng mga mamamayan. Protektor din sila ng mismong nasa administrasyon kung merong pagtatangkang destabilisasyon mula sa kanyang mismong constituents. Pero hindi rin natin maikakaila na kahit nasabihin nating sila ang nagbabantay sa ating bansa, isang maliwanag na hindi pwedeng baliin ng sinuman na ang mga taong ito, mga sundalo, nangangailangan din ng pinansyal. Nangangailangan sila ng sweldo sa araw-araw na kanilang pangangailangan. At lalo na't kung meron silang pamilya, kumakain din lahat ng miyembro ng kanilang pamilya. Minsan, umu-order din ito sa mga online shopping. Kailangan ding kumain ng mga masasarap na pagkain. Kailangan ding mag-blowout at ilibre ang kanyang mga kaibigan, kamag-anak at iba pa nilang pangangailangan. Pero paano kung ang nasabing mga protektor ay hindi na mapaswelduhan? Ano ang mangyayari sa isang bansa? Dito papasok mga kaibigan ang ating pag-uusapan. Ito ay tungkol sa Iran. Tama ang inyong narinig. Mismong si President Donald Trump ang nagsiwalat na ang Iran ay hindi na makapagsweldo sa maraming bahagi ng kanilang military. At upang patotohanan ng ating sinasabi, sapagat bawal talaga sa channel na ito ang magsalita na walang ebidensya. Ayon sa ulat ng Anadolu Agency or AA, Trump says Iran is not paying large segments of their military. Ayan, maliwanag pa sa sikat ng araw na ito ang pahayag ni President Donald Trump. Ito pa, Trump says, Iran not paying military, cites humanitarian crisis. Pinapalabas ni President Donald Trump na hirap na ang Iran sa mga pagkakataong ito dahil umabot na sa punto na mismong mga sundalo nito ay hindi na kayang swelduhan. Take note, ang mga sundalong ito mga kaibigan ay nakikipaglaban sa Israel, nakikipaglaban sa puwersa ng Amerika. Ano kaya ang magiging desisyon ng nasabing mga sundalo kung hindi na sila tuluyan ng mapaswelduhan ng gobyerno ng Iran? At kung hindi na nila mapaswelduhan ang kanilang mismong sundalo, paano na kaya ang mga galamay nito o mga proxies na nakapwesto sa iba't ibang bansa gaya mga kaibigan ng Hamas ng Gaza, Hezbollah ng Lebanon, Houthis ng Yemen at marami pang iba? Dahil ang nasabing mga militanteng grupo, maliban sa ito ay kumukuha ng bahagi ng kinikita ng mga bansa kung saan sila nakapwesto, umaasa din ito sa bilyong-bilyong dolyar na ibinibigay ng Iran. Ito na kaya ang magiging katapusan ng mga proxies ng Iran? At ang malubhang tanong, ito na rin kaya ang katapusan ng Iran? Marami ang mga naniniwala na isa ito sa mga naging resulta sa mga nais na mangyari ni President Donald Trump. Nitong nakaraang araw ay hinimok ni President Donald Trump at nagbigay pa ng babala sa maraming mga bansa
na kung patuloy silang makikipagkalakalan sa Iran ay papatawan nila ng napakaraming sanctions ang mga bansang tumatangkilik sa mga produkto ng Iran. Umalma dito ang Iran, halatang apektado sa mga planong ito. Sinabi ng Iran na kung sino man ang maniniwala sa United States of America ay magiging target ng IRGC. Ayon sa United States of America dahil hindi nila napasuko ang Iran sa pamamagitan ng mga missiles, rockets, drones at marami pang iba, ngayon pasusukuin nila ito sa pamamagitan ng paggutom ng bansang Iran. Ayon nga sa Amerika, we will starve you. Tinawag ito ng Amerika na D-Day or economic onslaught to Iran. We're launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe. Maliwanag ang pahayag ng US Treasury na lahat ng mga financial strategy ng Iran sa buong mundo ay kanilang haharangin. Ayon sa mga ulat, ang operation ngayon ng United States of America ay ang pinakamalaking sanctions sa Iran sa kasaysayan. Now, talking about sanctions mga kaibigan, kung palubog ng palubog ang Iran, pahirap ng pahirap ang Iran, ang Syria naman, paangat ng paangat. Dahil tinanggal na ng United States of America ang mahabang panahon na sanctions na ipinataw sa Syria. Maging ang bagong presidente nito na si Ahmed al-Sharaa ay tinanggalan na rin ng patong sa ulo sapagkat dati itong rebelde pero siya ang nagpabagsak sa administrasyon ni Bashar al-Assad na kaibigan ng Iran. Nagpasalamat ang presidente ng Syria na si Ahmed al-Sharaa sa opportunity na ibinibigay ng United States of America sa kanyang bansa. رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة Inanunsyo rin ni Ahmed al-Sharaa sa lahat ng mga Syrians na ang kanilang bansa ay babango na sa loob ng mahabang panahon dahil mahabang panahon din na ang kanilang bansa ay lugmok sa kahirapan dahil na rin sa mga personal na interest ng mga naunang leader ng kanyang bansa. Nangako rin ng tulong ang United States of America sa Syria. Ito na kaya ang simula ng pagbango ng Syria? Ito na kaya ang isang magandang pagkakataon upang lumago ang kanilang ekonomiya? Isa rin kaya itong paraan upang ang Syria, Israel, United States of America ay tuluyan ng magkakaibigan? At kung anuman ang magiging susunod na kapalaran ng Syria, yan na isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga contents at baka naman bago ka pa lang sa channel na ito, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo ang napakaliit na channel na ito. So paano mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.